Magandang gabi. Kamusta kayo mga ka-OG? Nandito na naman nga po ako, ang inyong ka-legit the records na si Gandara para maghatid po sa inyo ng mga latest update and fresh happening single po sa TVJ and the legit the records. So, meron nga po na pinag-uusapan ngayon ang mga legit the records sa social media hinggil po dito sa kanilang nabalitaan na pag-amin po ng tape-in. Kaya nga, ano pa? Totoo nga ba kaya ang balitang ito mga ka-OG? How true and how legit po ang balitang ito? Kasi kung ganon ay mukhang nasa TVJ nga raw po ang huling halakhak. Pero bago nga po natin pag-usapan, mga ka-OG, ang balitang ito, nais ko munang batiin ang mga nandito ngayon na nakikinig po sa atin at nakasubaybay. Thank you po sa inyo pong pagtambay dito sa ating munting YouTube channel. Sa mga araw-araw na present po dito parate para tayo po ay suportahan. Thank you so much sa mga hindi pa nag-skip ng kanilang ads. Maraming salamat. And kung kayo ay isa naman po sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para kayo maging updated din po at ma-notified sa atin pong mga daily updates araw-araw. Para kayo po ay maging una sa mga nilalabas po nating mga balita. And yung mga nakikita nyo nga po dito sa inyong mga screen ay ito po yung ilang mga kaganapan na sa Itbulaga po kanina. So marami po ang siyang nasurpresa din na si Lola Belen ay nasa studio, kaya po pala si Kuya Ray ay nasa barangay. And nakakatuwa ng mga ka-OG kasi mayroon pong rotation ang mga host po sa EAT. Kumbaga nakikita po natin na sinasanay ng TVJ po ang kanilang mga host. At the same time, hinahayaan po nila na mag-explore at makapag-experience po ka-OG ng iba pang mga bagay para yung learnings po ay tuloy-tuloy pa din. At hindi po mai-stack lang yung mga hidden talents pa ng iba pa po nilang mga host. So, doon po ay thumbs up tayo sa diskarte ng TVJ. Samantala, bago po pala tayo magpatuloy, ay i-shoutout po pala muna natin ang mga nagpapa-shoutout po sa atin na masusugid po nating taga-subaybay. Ayan, pagbibigyan po natin ang kanilang mga munting kahilingan dahil ito naman ay maliit lang naman pong bagay. Pero ito po ay nagsisilbing banding na rin po natin. At syempre bilang pasasalamat na rin sa ating mga walang sawa pong taga-suporta. So, shout out, special shout out nga po dito kina Sir Mel Gibbs Vergara. Ayan, nagpapa-shoutout po siya, and the legit the records yan ng mga ka-OG. Kaya naman, thank you sa walang sawa pong pagsuporta, hindi lang po sa ating channel, kundi lalong higit po sa TVJ. Shoutout din po kay Sir Manuel Ponce. Next time daw po pa-shoutout po ang Ponce family. Thanks po. Ayan, Sir Manuel, shoutout po sa buong family po ninyo, Ponce family. Mga taga saan po ba kayo para ma-shoutout po natin at mapakinggan ng inyo pong mga pamilya. Shoutout din po dito kay Sir Nards Layog. Ayan, pa-shoutout po Gandara, isa ako sa mga viewers mo. Legit Adaway Cats. Shoutout din kay Sir Joseph Vasquez. Ayan, magandang gabi pa. Shoutout po, Miss Gandara. Matagal na akong nanonood sa mga video mo, pero now lang ako nakapag-message. TVJ fanatic since birth. Ayan, thank you so much, dati pa po pala kayong nakasubaybay sa atin. So, maraming salamat po, Sir Joseph Vasquez. Shoutout at magandang gabi din naman po kay Vernie Robles. Ayan, okay naman ang audio mo. Shout out sa mga tropang Robles ng Dasmariñas, Cavite. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat.
And syempre, di natin kakalimutin sila Sir Joey Boy Steven. Maganda rang ganda girl pa shout out kay Alex Gualberto and Beth Ravelio. Parang nababanggit ko po yung Beth Ravelio. Para nagko-komento po siya dito, no? But anyway, shout out Sir Alex and Miss Beth. Ayan, pinapa-shout out po kayo ni Joey Boy. And sa lahat po ng nakikinig from Parang Marikina, shoutout po sa inyo. Pati kay Sir Emerson Casino, special shoutout po. Hello po mga kapatid. Gandara Digital Records ako. Love you TVJ from Parang Marikina. And of course, kay Sir Rodolfo Bautista, shoutout sa lahat ng taga-Tangza Luna, Imos, Cavite. Samantala, pag-usapan naman nga po natin mga ka-OG ang patungkol dito sa latest update na nasaga po ng mga legendary card single po sa oposisyon na una na nga pong napabalita na late nga raw pong nakapagpasa ang Tape Inc. Kaya nagre-request si Joey De Leon na wag na pong tanggapin ng IPO ang oposisyon na ipinasa po ng kampo ng Tape Inc. Kasi late nga naman na raw po at the same time napakahaba naman na daw po na ibinigay na palugit. So kung totoo nga raw po na late ang Tape Inc. ayon po sa maraming netizen ay wag na lamang daw po itong tanggapin. Since eto naman daw po ang kanilang pagkakaalam din na kapag late nakapagpasa ay deemed to registered na sa nagpaparehistro ang anuman na pinaparehistro nila. Kagaya nitong kay Joey De Leon for entertainment services na titulong Itbulaga. Kaya ang malaking question mark na lang ay totoo nga daw ba kaya na late na nakapagpasa. Nung una, meron po tayo nabasa na kung saan ay pinabulaanan na late ang Tape Inc. sa pagpasa ng oposisyon. Katunayan ay nakapagpasa raw po ang kampo nung kabila. Pero meron din pong naririnig ngayon na balita ang mga legit cards na kung saan ay inamin daw ng kampo ng kabila na late talaga silang nakapagpasa. October 2 raw po sila nakapagpasa. Ang last day daw po ay October 1. Pero since ang October 1 daw po ay pumatak ng linggo, ay hindi raw sila nakapagpasa sa mismong deadline at umabot pa ng October 2. So ngayon ang mga netizen tuloy or ang mga commenters po na legit cover guides ay sinasabing sa haba ng panahon hindi na daw po dapat bigyan pa ng second chance kung ikinakatwiran na linggo pumata kasi po pwede naman daw po na mas maaga silang magpasa. Hindi yung ikakatwiran na linggong pumatak yung mismong petsa ng due date. Kaya hiling din di uminoy ng mga legit cats ng mga netizen, casual netizens, na huwag tanggapin kagaya ng request ni Joey De Leon ay huwag tanggapin or ibasura ang oposisyon na ipinasa po ng Tape Inc. Dahil ito raw po, ayon sa mga netizen, ay isang lamang kukonsinte sa pagiging irresponsable. Kayo ba guys, ano ang inyong comment hinggil po doon? Ayun nga po dito, samantala kinumpirma naman ng legal counsel ng Tape na si Attorney Maggie Abraham Garduque na October 2, 2023 nga ang naipasa ng Tape Inc. ang kanilang opposition sa trademark application ni Joey De Leon. Nilinaw ng abogado na October 1 ang huling araw para sa paghahain ng oposisyon. Pero dahil pumatak sa araw ng linggo ang due date ay October 2, 2023. So, totoo na po kaya iyon mga ka-OG? Totoo na kaya ang balitang ito? Kung sakasakali man yung October 2 po na yun, na yun na daw po ang deadline kasi nga October 1 ay linggo. Po pwede kaya yun?
kung sakasakali na i-adjust pala yung due date kapag kalinggo ay sa Lunes na lang ang due date, ganon. Hindi ba pwedeng magpasa ng Biyernes para hindi pa abutan ng Sabado or Linggo? Anyway, kayo po ba anong inyong say sa update po or sa balita pong iyon na nasaga po natin? So, yun lang po muna no, for tonight's video ka-OG. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pang mga update.